Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta po kayo? So, gusto ko lang magpasalamat mga ka-backyard sa patuloy na nag-subscribe, nanood, nag-comment at nag-like sa aking mga ina-upload na videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So, maraming salamat nga pala sa inyo mga ka-backyard. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo umabot ng 1,200 subscribers. So, patuloy lang kayo sa pagsuporta sa akin mga ka-backyard dahil patuloy lang din ako sa pagbibigay ng mga tips, ideas patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So ngayon mga ka-backyard, tamang-tama, mamimigay ako ng mga pagkain na ginagamit ko for diet sa aking mga alagang parakit budgerigar sa aking mga hagurumo at saka mga prillback hago ko dito sa aking munting backyard. So tamang-tama, may katanungan ng ating isang subscriber. Shout out sa iyo, Boss de Aviary. So ang katanungan niya sa akin mga ka-backyard, any tips sa pag-diet ng aking mga alagang prillback hagurumo o yung mga ibon ko dito sa bahay. So, saktong-sakto mga ka-backyard ang katanungan ng ating isang subscribers dahil ngayon mamimigay ako ng mga pagkain sa aking mga alagang ibon na ginagawa ko for diet nila. So, disclaimer lang mga ka-backyard, ang aking ibabahagi sa inyong idea ngayon is ito yung practice ko sa aking mga alagang ibon na inalagaan dito sa aking munting area. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So, ito nga pala yung diet na ipinapakain ko sa aking mga alagang ibon mga ka-backyard. So, mayroon ako ditong talbos ng kamote, mais, dahon ng alubate, kulasiman, at saka itong kalabasa na niraspa ko para maging maliit, para maganda ang pagkain ng aking mga alagang ibon. So ayun mga ka-backyard, kitang-kita nyo naman, takam na talaga sila. So gusto na nilang lantakan ang ginawa kong pagkain sa kanila. At saka kumuha na din ako ng itlog mga ka-backyard doon sa aking bantam na parisan dahil marami siyang itlog. At saka ito yung ginawa kong boiled egg. So pag once pala mga ka-backyard, magpapakain kayo ng itlog sa inyong mga alagang ibon, pwede nyo isama ang kanyang shell dahil maganda po ito na source of calcium sa ating mga alagang ibon, lalong lalo na sa mga sinasalang natin for breeding. So malaking tulong ito para maging matigas ang kanilang itlog. So ayan mga ka-backyard, kitang-kita nyo naman, so lumalapit na yung isa kong ibon. So gusto ninyang lantakan ang inihanda akong pagkain. So ito lang yung simpleng diet ko na ibinibigay sa aking mga alagang ibon dito sa bahay mga ka-backyard. So kung gusto nyong gayahin, pwede nyong magaya ito dahil mura lang naman ito na diet sa ating mga alagang ibon. So disclaimer lang mga ka-backyard, ang diet na to is ito yung ginagawa ko sa aking mga alagang ibon na inalagaan sa aking munting backyard. So kung gusto nyong gayahin, pwede nyong magaya mga ka-backyard dahil proven and tested ko na to na maganda talaga sa aking mga alagang parakit budgerigar na inalagaan dito sa aking munting backyard. So wag natin patagalin mga ka-backyard, maglagay na ako ng pagkain sa kanilang pakainan. So bago nga pala kayo maglagay ng pagkain mga ka-backyard sa inyong mga alagang ibon, dapat malinis yung patukaan nila para makaiwas tayo sa sakit ng ating mga minamahal na ibon. So ito yung pagkain mga ka-backyard na ibibigay ko ngayon sa aking mga alagang ibon. So mayroon ditong alubati, talbos ng kamote, mais, kalabasa, boiled egg, yan. At saka yung kulasiman. So hindi pa rin mawala ang kulasiman mga ka-backyard sa recipe ng aking mga alagang ibon. Dahil maganda talaga ang kulasiman para sa breeding o sa kalusugan ng ating mga ibon na nasa flying cage. Kaya always ko talagang inilagay ito mga ka-backyard sa kanila para makain nila. Dahil marami naman akong kulasiman mga ka-backyard sa aking munting area. So pwede tayo kumuha anytime kung gusto natin magpagkain sa ating mga alagang ibon. So ayan, nilantakan lang mga ka-backyard ang aking inihandang pagkain sa kanila. So dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once nagpapakain kayo ng mga dahon, lalong-lalo na pag nabili nyo sa palengke o di kaya nakuha nyo lang sa inyong mga backyard o yung mga garden nyo, dapat linisan nyo o hugasan nyo muna bago ibigay sa inyong mga alagang ibon.
para makaiwas tayo sa sakit, at saka pag once may insekto yung dahon is ma-prevent natin na hindi makain ang ating mga alagang ibon para hindi sila magkasakit. So ayan mga kabakyard, nilantakan na ng aking mga makukulit at magagandang ibon ang ibinigay ko sa kanilang pagkain na good for diet nila. So kitang-kita nyo naman mga kabakyard, gustong-gusto talaga ng aking mga alagang ibon ang inihain kong pagkain sa kanila sa kanilang flying cage. So ayan, nilantakan na agad nila yung mais at saka yung mga dahon na ibinigay ko sa kanila. So dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo palagi. Enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.